Sendo, good morning. Yeah, Manong, good morning. Good morning ko. Alright. Tumaas ng 5 hanggang o 3 hanggang 5 piso ang presyo ng bigas. Ano ho ba ang kahit sabihin natin patuloy na tumataas yung presyo ng produktong petrolyo, pero pag may sapat na supply, di ba, hindi naman kaagad-agad magkakaroon ng epekto. Tama ba ako, Kasendo? Yeah, so far ang local palay natin, no? Harvest is yung fresh harvest sa 24 to 26. Mhm. Yung dry the palay is around 30 to 32. So ang pag nagilig yan, nagre-range from 50 pesos to 52 pesos, more or less yun ang meal price ng palay. So kung plus 6 yan, kung plus 6 yan, 56 to 58 dapat ang retail price. Mhm. Yan ay may patong na. Yeah, pag retail is dapat nasa 56 to 58. 56 to 58. Ganun, Yes. oo. Ganun ang magiging presyuhan yan ngayon sa palengke. Dapat yun ang maximum price na makikita natin sa palengke. Oo, ngayon yan. Yeah, ngayon yan. Ngayon. Oo. Dahil yan ay may effect na ng dito nga sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Yes, oo. Ito is, of course, yung pag-ani and itong transport going to Manila, To medyo Manila. tumaas na. Yeah. Oh, yun nga din ang sinasabi ng grupo ng truckers eh. Actually nung mga nakaraang linggo pa sila nagpatupad ng pagpapataw sa serbisyo na binibigay nila sa kliyente. Oo. So, anong po pwedeng rito gawin ng gobyerno? No? Kasi, etong sitwasyon ngayon sa Middle East, mukhang malabo pa, di ba, na maibalik yan sa normal. So, ibig sabihin, patuloy yung epekto nito sa lahat ng sektor, pati yung agriculture sector natin. Kung hindi pa ito huhupa, abay posible may second round pa, di ba? Kasendo ng pagtaas sa mga bilihin. Kasama na rito ang bigas. Yes, oo. Oo. Sa atin so far, yung production cost ng susunod na cropping, kasi anihan ngayon eh, Oo. kung magtanim ulit yung magsasaka, tataas yung fuel. So from magtanim ka, mag-araro, kailangan mo ng diesel, di ba? Mhm. So and patubig, No. kailangan mo Karamihan. ng Hindi na fuel. gumagamit ngayon ng ng kalabaw, di ba? Wala na. Puro So, machine na. oo. So Makinarya. we expect na tataas pa, no, yung presyo ng hindi lang bigas, ng Oo. mga agricultural product. Oo. May projection ho ba kayo? Mga sa kung magkano pa itataas, hanggang magkano aabot yung presyo ng bigas dito sa sitwasyon ngayon? Sa ngayon mahirap mag-project dahil depende yan dun sa gera ng Iran tsaka Israel and US, no. Mhm. Kaya kung matitigil yan, at least malaking chance na bumaba. Kasi for example, yung pataba, Mhm. no? Yung urea, kasi byproduct ng oil yan. Yung dating 1,600 per bag na urea, ngayon nasa 2,200. No? Mm-mm.
So ang laki ng increase ng nitrogen ng application para sa magsasaka. So yung pa lang nakita natin ang laki na ng epekto sa inputs ng magsasaka. Kaya yung total ng inputs ng oil saka itong fertilizer, yung production cost talagang tumaas, and we expect kung continuous itong war ng Iran tsaka US tsaka Israel, talagang may problema tayo. Malaking problema. I think nag-announce yata ang DA. Malacanang, NDA, na may subsidy naman sa ating mga magsasaka. So we hope na may bigay kaagad yan para at least hindi masyadong lumaki yung impact ng yung presyo, no? Para at least yung production cost buwaba. Diyan ang epekto nitong krisis sa produktong petrolyo sa prod cost ng ating mga magsasaka. Pero pagdating sa supply, Kasendo, hindi naman tayo kakapusan kasi, aminin natin, kahit marami tayong magsasaka na nagtatanim ng iba't ibang mga produktong agrikultural, ang ating bansa nakadepende pa rin sa mga imported na produktong agrikultural. Nag-aangkat pa rin pa tayo lalo na sa bigas. Yes, pero this time medyo nabawasan yung pagpasok natin compare last year. So ang tigil naman natin for the past year, tuloy-tuloy production ng magsasaka, pero yung changing ng crop, no? Kagaya nung bumagsak ang presyo ng palay natin, nag-ship yung mga farmers sa corn. No? So yun, we expect na yung itong cropping compare last year, mas maliit yung ani ng bigas compare last year, same month. Pero yung ating magsasaka, nagsiship kung saan pwedeng kumita. Yun ang nakikita natin. So, with the price of, nagla naman yung presyo ng palay ngayon, so we expect na magtatanim ulit yung mga magsasaka ng palay. In spite of mataas ang presyo ng inputs, and kung ma-download ka agad yung bigay ng government sa ating mga magsasaka, tuloy-tuloy ba magtatalim yung mga magsasaka? Pero may epekto ba itong paparating na tag-init sa pagtatanim? Yung patubig kasi yun ang importante. Alam naman natin yung patubig, kung matubig yung mga magsasaka, kailangan ng fuel. So yung increase ng presyo nandyan, pero yung pagkain natin, wala tayong nakitang magkakaroon tayo ng kulang naman. So yun ang good news, na tuloy-tuloy pa rin yung production ng ating local. Yung presyo lang, we expect na tataas. Ayun. Yan ang dapat paghandaan ng ating mga kababayan sa presyo, dahil nga tumaas din ang production cost ng ating mga magsasaka. Yung isang worry natin, of course, yung alam naman natin na yung local producers natin nag-upgrade na, kagaya sa manok, yung mga manok kasi, yung mga broiler natin, yung 28 to 30 days chicken, nasa tunnel ventilated na yan. So kung na-disrupt yung kuryente, tapos fuel ang gagamitin, talaga tataas din yung mga costing, and
we hope na continuous dumadating yung mga fuel natin para Oo. walang disruption, no? Kasi any disruption na problema yung mga production natin. May pangangamba ba dito sa sitwasyon na nararanasan natin ngayon, Casendo, sa sektor ng agriculture? Yeah, yung disruption ng oil yun ang tinatakot natin, no? Dahil kung continuous yung ganun na sitwasyon, tapos yung langis hindi makarating ng tamang panahon. Mhm. So yung electricity natin kung nag-cut down, no? Kung may scheduled brownout, malaking bagay ito sa mga production ng ating agricultural product. Mhm. So, may sinasuggest ho ba kayo sa ating gobyerno para nang sa ganon, pag worst comes to worst, abay hindi gaano, no, magiging apektado yung sektor ng agrikultura sa ating bansa? Yeah, of course, yung continuous lang, no, na may guarantee supply ng fuel, Mhm. maski mataas, at least meron. So, ang atin local producers naman, continuous yung production natin. Mhm. Kung makita natin yung presyo ng baboy and manok, hindi pa ganun sumipa yung presyo, no? And yung gulay, kung makita natin yung harvest, yung binibigay ngayon is hindi pa naman sumipa yung price, no? Mhm. Pero we expect, of course, yung pagtaas, no? Yung nabanggit natin last time na tataas ito, no? And ang inaano lang natin is yung continuous na may supply ng langis, wala tayong problema. Yung 3,000 na ayuda ng DSWD para sa ating mga magsasaka will be, ito ho ba'y sapat? Ano yun, no? Maliit kasi na ano lang yan portion na mabibigyan. Hindi lahat So, around, ang estimate namin is around 8% lang ng total farmers yan. So, hindi ito malaki impact doon sa price na maproproduce. Ano pa ba ang inaasahan na ayuda, no, ng ating mga magsasaka? Bukod sa 3,000, meron din po bang matatanggap na fuel subsidy? Casendo. May in-announce yata ang Malacanang, no? Oo. Na may yung 10 billion na dapat last year may bibigay sa magsasaka, binibigay na, no? So, we hope na makakarating yon this time para at least matulungan ang ating sektor na magsasaka. So, malaking bagay yon kung may bahagi ito dun sa pagtanim itong cropping season. Mhm. Alright. Casendo, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Yeah, maraming salamat po, Manong. Magandang umaga po. Thank you very much. Sinag, Chairman